At sa umagang ito, ang gusto kong pag-usapan natin is fear. Wow. Fear, takot. Ito pong fear na pag-uusapan natin, nagkakaiba sa takot. Oh, ayan na, nakapost na siya. Pero bago po yan, gusto ko pong makita natin ang kaibahan. Ang mundo po kasi talagang nagbibigay ng takot sa buhay natin ito, di ba? Ano bang takot na binibigay dito sa atin? We are fearful of our future, ang relationship natin. Ang dami natin kinakatakutan kasi we are so insecure. Wala tayong assurance dito sa buhay na to. Kaya nga minsan may marinig ka na, oh, ganyan lang talaga ang buhay. Ganito na lang talaga ako. Di ba? Ano ba yung pag sinasabi mo yun, nang sinasabi mo, wala ka ng pag-asa. Wala ng pag-asa ang buhay. Ang mundo po talaga mold us in fear. Lahat ng takot ipinapakita sa atin ng mundo para makontrol tayo. To manipulate us. Kaya nakita mo, kung takot na takot ka na, pagtanda ko, kailangan may savings ako. Kasi baka walang mag-alaga sa akin. Di ba? May naririnig po ba kayong ganon? Yeah. Bata pa siya, pero ang iniisip niya, yung pagtanda niya. Kaya nagtatrabaho, magsisave na magsisave para sa pagtanda. Ang tanong, paano kung di ka dumating sa pagtanda? Di ba? Meron naman, build na relationship, sa iba, to the point na talagang nagko-compromise ka na, gumagawa ka na hindi mabuti, kasi ang gusto mo, mas-secure, na pag dumating ang panahon, pag kailangan ko ng mga powerful na tao, may malalapitan ako. Lahat po itong feeling of fear that the world na binigay sa atin, para sa sarili natin ito, gusto natin kasiguruhan Sinong ayaw ng security dito? Di lahat tayo gusto natin to be secured. Amen? Gusto natin ang future natin to be secured. Amen? Kaya nga sabi natin sa mga anak natin, mag-aral kang mabuti, anak. Para pag nakatapos ka, magkakaroon ka ng trabaho, at pag nagkatrabaho ka, magkikita ka ng malaki. Amen? Pero may isa pong race na narinig ko, hindi pag-aaral ang pinupush nila sa anak nila. Ang sabi nila, magnegosyo ka, at pag gumandang negosyo mo, yung mga nag-aral na yon, magiging employer ka. Kahit hindi ka nakatapos. Diba? Iba-iba na kaisipan at pagtuturo. Pero iisa po ang pakiramdam noon. Kaya nila ginagawa yon because they want to have security in the future. They want to have an assured life. Diba? Gusto nila may assurance. Pero mga kapatid, sino po ba ang anak ng Diyos dito? Alam niyo po ba, isa lang ang tinuro ng Panginoon para magkaroon tayo ng security. Gusto niyo ba ito? It's the fear of the Lord. Ang fear of the Lord is different from the fear of the world. Malaking bagay po ito. Kung ang fear ng world, it controls, manipulates, give us parang sense of insecurity, hopelessness, depression. Actually, yun ang produkto nun Ang fear of the Lord will give us freedom. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, freedom. Hallelujah. Are you excited to be free? Freedom. Kasi ito ang binigay ng Panginoon sa atin. So we're going to read Psalms. Shall we all rise up for the reading of the word? Psalms 111 verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. God bless His word. Holy Spirit, I pray that you take over and teach us your word today. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. When I was preparing the message for this morning po, may iba po talaga akong message na na-prepare na. But as I seek the Lord and pray, I think this is the message that the Holy Spirit na gustong ituro sa atin. Bakit? Kasi ito yung kailangan natin. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong malaman ng fear of the Lord. Okay. Alam nyo, sabi nga, because having the fear of the Lord, it will bring good
in your life. Magdadala ito ng kabutihan sa buhay natin. Amen. Sinong ayaw ng mabuti? Parang lahat naman tayo gusto ng mabuti, no? Ayaw natin ng masama. Pero minsan di mo avoid, eh. May maraming masama sa paligid. Okay, the fear of the Lord is knowing or pagkakilala natin sa Diyos. Knowing that God, He is Almighty, He is powerful. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay pagkilala natin na may isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na banal, isang Diyos na nagmamahal sa atin, at isang Diyos na naggagawa ng mga all-powerful, demonstrate power. Okay? Amen. God that can change us. Amen? Isang Diyos na pwede tayong baguhin, pwedeng ayusin ang buhay natin. And that is the fear of the Lord. Knowing who God is. Ang makilala mo kung sino at ano ang Diyos ay isang banal na pagkatakot sa Kanya. Okay, sabi kasi yung term na takot, iba kasi talagang dating nito sa atin, di ba? Pag sa takot, no. Yung takot po dito ay yung takot ka mahiwalay sa Diyos. Takot ka na mawala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Dahil alam mo kung anong mangyayari pag nawala ka doon. It's the knowing. Ibig sabihin yung pagkakaalam mo, pagkakakilala mo. Kaya napakahalaga na kilala natin ang ating Panginoon. But sabing, paano natin nakikilala ang ating Panginoon? Paano mo nakikilala ang asawa mo? Pagkasama mo araw-araw. Di ba? Paano mo nakikilala ang kaibigan mo? Pag may problema ka. Sorry, di ba? Pag may problema ka, doon mo nakikilala kung sino yung tunay na kaibigan mo. Sabi nila, totoo naman yon, di ba? Pero paano mo nakikilala ang isang tao? Pag palagi mo itong kasama at kausap, at ang Panginoon, naghihintay lang sa atin na makilala natin siya. Ang tanong, nag-e-effort ba tayong makilala siya? Amen? Because later po, makikita nyo, the effect and the fruit of having the fear of the Lord in your life. Amen. Sabi, He is God, He is Almighty, He is all-powerful. Anong karapat-dapat sa Kanya bilang Diyos? He deserves all the glory. He deserves all the honor, mga kapatid. He deserves all the respect and reverence na pwede nating ibigay. Alam mo yung honor? You honor God. Kanina when we worship the Lord, di ba? You honor God for who He is. Hindi dahil sa may binigay siya sa'yo, kundi dahil siya isang Diyos na dapat lang sambahin. Okay? You give Him the glory. Dahil siya ay Diyos, dapat siyang tumanggap. Not ng kaluwalhatian. Huwag natin hatian. Minsan gusto natin si Lord kalahati, sa atin yung kalahati. No. All the glory belongs to the Lord, to God. Amen. Okay, and we have to give reverence to God. Yung po dapat ang ginagawa natin bilang Kristiyano. Ano ba yung reverence? Reverence is a deep respect. Ibig sabihin, malalim na ano bang respeto sa iba pang Tagalog na term? Paggalang. Okay, mas malalim pa yun sa basta paggalang lang. Kundi mas malalim pa siya doon. Kung ang paggalang ay yumuyuko ka lang, pag sinabi mong reverence, nakaluhod ka na. We have to give the reverence to the Lord. We honor God because He is God. Amen? And alam niyo pa, we honor God and His presence. Sa presensya ng Diyos, when we worship God, naalala kanina, di ba? You worship, you let go. Lord, bahala ka po. You take over. Nararamdaman natin yon. Pero alam niyo po ba, hindi lang po sa pagsamba ng pag-awit ang pagsasamba sa Diyos, kundi lalo na po sa pakikinig ng salita niya. We honor God when we listen to the Word of God. Attentively, kapatid. Pag sinabi mong attentively, ano ba attentively? Andun lahat ng attention mo. Diba? God is not concerned of your attendance. God is moved with your attention. Wala. Nandiyan ka nga, wala naman ang puso mo. Hindi ka kailangan ng Diyos.
And hindi ka magbe-benefit. You're wasting your time. Di ba? Ang attendance natin, pang-check lang ni pastor yan. Ang kailangan ng Diyos, ang attention natin. Dahil yun ang chine-check ng Panginoon. In Matthew 15, verse 8, sabi, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Grabe. Alam niyo po yung binibigay sa akin ng Panginoon itong message na to. Siyempre, lahat tayo, di ba? We stand in, oh God, ginagawa ko ba ito? I'm sorry, Lord. Ito pa, Proverbs 17, verse 3. Sabi, "Fire tests the purity of silver and gold. But the Lord," sabay-sabay tayo, ang Diyos ang nagtitest sa puso. Kaya nga yung attendance natin, machi-check ni pastor. Pero ang attention nyo, nachi-check ng Panginoon. So when you listen to the Word of God, we give our full attention to the Word. Hindi po sa nagsasalita. Kasi alam mo, minsan yung mga nagsasalita, hindi naman perfect yan eh. Sometimes they're not so good speaker. But you have to listen to the Word of God because the Word of God represents God. At pag hindi ka nagbigay ng buong attention mo dyan, you're disrespecting God. Hallelujah. Amen? Jeremiah 17:10, sabi ng Panginoon, "But I, the Lord, search all heart and examine," okay, "I give all people their due reward according to what their actions deserve." So yung reward, kaya sabihin mo, bakit kaya hindi ako nagmamature? Hindi ako nag-grow? Kapatid, check. Baka meron kang nami-miss out. Alam mo, every time the word is, no matter how small the group is, pag ang Word of God ang pinag-uusapan, we have to give our full attention to that. Kasi that is respecting God. Alam niyo po nung panahon namin, ang service namin umaabot ng 4 hours. At ang 2 hours dyan is preaching of the Word. Nakaupo talaga kami niyan. Pero I tell you mga kapatid, walang natutulog dyan. At walang tayo ng tayo, labas ng labas. For 2 hours nakaupo kami. Bakit? That's reverence for the Lord. God is teaching us this morning. Tinuturuan tayo ng Panginoon, di ba? The reverence. Hindi pwede. Kailangan pag binigay mo, nandito ka, give it 100% to the Lord. Nandito ka, nag-iisip ka nung lulutuin mo sa bahay, huwag ka na lang pumunta. Di ba? Kasi minsan, iba pa yung nadala mo sa bahay. Nandito ka, but you have to receive what God has prepared for you. Kasi may inihanda ang Diyos eh. Para sa atin. We are in the fellowship of the Lord. We receive the Word and the Word. Sabi nga, it is the food of our spirit. Ngayon, kung kalahati lang ng Word ang nakakain mo, nagiging malnourished ka. Hindi mo nakuha ng buo yung nutrients. Kaya pag nag-share ka sa iba, kapos din. Kasi teka, ito lang yung naalala ko eh. And my God will supply all your needs, sister. Yun talaga, naalala ko talaga ito. Kaya sige lang, sister. Okay lang yan. Kahit hindi ka nagbibigay, my God will supply all your needs. Putol, di ba? Bakit ni Lord nasusupply ang needs mo? Because you support the work of the Lord. Yun yung context na yun eh. Pero dahil yun lang naalala mo, yun din lang ang nasi-share mo. At nagkakaroon po tayo ng maling katuruan doon. So when we are in the presence of God, let's give our 100% attention to the Lord. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo. Okay? Sabi, God, examine secret motives. Kahit yung motibo natin eh. Kasi totoo naman yun, isa nasa church ka, iba naman yung motibo mo. Nakikita po ng Lord yan. So wala tayong may tago. Sa tao, marami kang may tatago. Magpa-cute-cute ka lang dyan eh. Kaya mo nang manguto ng tao, di ba? Puro si Lord, hindi mo yan kaya.
So God sees your heart. Sabihin mo sa katabi mo. Because the fear of the Lord, you know what? It requires undivided attention. That's our number 1 point. Ulitin natin, undivided attention. Yun na nga. Ano bang undivided? To stop whatever else you are doing and listen. Kumbaga, ibigay mo na, okay, Lord, this is the time for worship. Alam niyo po ako, ang cellphone ko, pag nandito po ako sa center, kaya minsan marami nagagalit sa akin, kasi pagbukas ko niyan sa gabi, ang daming message. Kasi hindi po talaga ako masyadong umahawak niyan. Bakit? Hindi siyang priority ko dito eh. Nandito ako for the Lord. And for you, of course. Diba? Kahit fellowship. Pero most importantly, nandito ako dahil sa Panginoon. And to receive the word, ay napakahalaga para sa akin yun. At pag hindi natin ito binibigyan ng tamang pansin, alam mo yun, mga kapatid, alam mo ba yung may nagsasalita dito sa harapan, tapos tayo ka ng tayo. Labas ka ng labas. Tao lang yan, ha? It's a disrespect sa taong nagsasalita. What more of the Lord? He deserves your reverence. Dapat ibigay natin sa Kanya yung para sa Kanya. Amen? Because He is God. He is God. Sabi nga, it requires undivided attention. We honor God, His presence, His word, and His ministry. Alam niyo, hindi lang po yung word. Alam niyo ba, even your time, you have to honor that. Honor to serve the Lord. Dito kasi, akala natin, okay lang yan, maunawaan naman ako ni Lord. Alam niyo mga kapatid, kailangan tignan nyo, God is God. We have to honor Him because He is God. Hindi natin siya pwedeng i-take for granted. Gracious naman si Lord. Okay lang. Hindi po okay. If you want to walk, sabi nga, in the blessing and victory of God, you need to honor the Lord 100%. Yun ang sabi ni Mark, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Meron ka bang ititira sa sarili mo? Wala kang ititira. Di ba? To love the Lord your God with all your heart, with all your, that is undivided attention. At hindi naman ni Lord dinihingi yan minsan ng di ba? Most especially, pag nandito tayo, in the midst of the congregation where we worship the Lord and gather for the Lord. Amen. Amen. So ito yung time na para sa Kanya. So ibigay natin ito sa Kanya. Huwag natin i-share sa iba. Huwag natin, kahit sarili natin, sabi, you have to let go of it. Yung sa sarili mo. Kasi talaga maraming distraction, mga kapatid. So, loving God 100% is an intentional na paggawa ito. Kailangan, Lord, hindi. I choose. Actually, may isa kami. Si Jen, kasi alam niyo si Jen. Kilala niyo si Jen? Birthday niya ngayon. Pero, alam niyo siya, dahil sa ang Paranaque, she's part of the leader, the group in the Paranaque. Nagkaroon siya ng matinding sakit. Nagkaroon siya ng challenge physically. So, alam niyo po, kahit gano'n yung pakiramdam niya, yung intention niya na mas magawa niya yung dapat gagawin niya for the Lord, ginawa niya talaga. Kaya nga nandito siya Kasi mula pa Friday, nandun na yung sakit ng ulo niya. Actually po, yung kasama ko ngayon, gano'n may mga challenges sa katawan. Pero nandito sila. Praise God. Bakit? Dahil yung intention of their heart is to really worship the Lord this morning. Regardless, kahit paano nararamdaman, hindi ko sinasabi para sa lahat ito, no? Pero ibig ko sabihin, makita mo yung the intention natin to really seek the Lord intentionally. To hear from the Lord intentionally. To receive from the Lord intentionally. Kasi ang kalaban, hindi yan titigil. Magbibigay ng distraction yan along the way.
So kung magpapadistract ka, doon natin nami-miss yung dapat blessing natin. Kasi wala ka doon. Amen? Amen. Psalms 86 verse 11, sabi ni David dito, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name." Ang panalangin ni David ito, turuan mo ako, Panginoon. Para sa iyo lang ako umasa. 100% ito. Sabi niya, sa iyong katapatan at bigyan mo ako ng puso na buo. Alam niyo, ayaw ng Lord ng kalahati. Kailangan buo. Amen? Hap-hap. Hindi pwede hap-hap tayo. Okay? Ngayon uso na, di ba? Sa mga restaurant, pag nag-order ka, half price. Hindi. Half spaghetti, half pansit. Nakita ko yun na meron na half-half. Pero po sa Panginoon, hindi pwedeng half-half. Kailangan tayo full. Full heart. Amen? Kung ibibigay mo ang puso mo, buo. Hindi pwedeng kalahati. Lord, sa'yo kalahati, akin ang kalahati. Lord, sa'yo kalahati, sa boyfriend ko ang kalahati. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. God deserves the fullness of your heart. Amen? Kaya sa, Pastora, paano ko gagawin yun? Loves na loves ko to. Di ba? Napakaganda ng illustration ni Pastor Jerry tungkol sa buhay. Yung will, di ba? Para ang buhay mo maging balance, sino ang nasa sentro? Ang Panginoon. Para kahit anong gawin mo, connected sa Lord. Yung ministry mo, ang pamilya mo, ang anak mo, o ang boyfriend mo, trabaho mo, ministry mo, ang nasa gitna dapat ang Panginoon. That gives you a balanced life. So hindi ka na magtatanong paano, di ba? Kasi tinuruan ka na Ang Diyos ang unahin mo. Si Lord ang ilagay mo sa sentro ng buhay mo. At lahat ng bagay ay magiging maayos sa'yo. Kaya minsan tayo, nadiderail ang buhay natin, hindi nagiging maayos kasi yung bilog, yung will, ay tabingi. Di ba? Kaya nadidiskaril ang buhay. Pero pag ang Diyos ang nandyan, I tell you 100% mga kapatid, maaayos kahit anong diskaril ng buhay mo. Amen? So that's the balanced life. And that is wisdom. Yan ay karunungan. Na maunawaan mo, ang Diyos pala dapat nasa sentro ng buhay ko. Diyan sa Kanya ako, in Him we live and move and have our being, sabi ni Acts. Dahil sa Kanya. Ibig sabihin, buong buo sa Kanya. Amen? So number 2, the fear of the Lord is an uncompromising life. Hindi ka nagko-compromise. Why? Because God is holy. So you must be holy. Sabihin mo sa katabi mo, you must be holy. Diba? Sabi ang Diyos ay banal. So ang buhay natin, sabi ni Peter, be holy for I am holy, says the Lord. So, paano ka hindi magiging holy when you keep compromising? Yung kino-compromise mo, alam mo nang mali, just to please ng kasama mo o to please whatever, o okay ka na lang kahit mali. Kapatid, hindi po. I believe God is teaching us this morning ng isang mga bagay na dapat na ginagawa natin bilang Kristiyano. Sabi ni Job 28:28, and this is what he says to all humanity, the fear of the Lord is true wisdom. To forsake evil is real understanding. Ibig sabihin, yung hihiwalayan mo, ang kasamaan, pag sinabi mong forsake kasi, it's like abandon o give up, renounce. Di ba? Ibig sabihin, pakawalan mo talaga. Palayasin mo, umalis ka dyan. Yung mga bagay na nagdudulot ng kasamaan sa buhay mo, iwanan mo yan. Yun ang sabi ni Job. Para maintindihan mo, doon ka nagkakaroon ng kaunawaan Kasi ang evil, it's everywhere. It's everywhere. It's in your work, in your school. Minsan, nasa loob pa yan ng tahanan mo Di ba?
So paano pag nasa loob ng tahanan, pastora, iiwan ko yung tahanan ko? Naalala ko yung isang kaibigan namin, yung anak niya, pasaway talaga. Ano siya, isa tong mother, okay? Hindi ko na pangalan, very close sa akin. So sabi niya, pasaway kasi yung anak ko. Kaya pinalayas ko siya. Yung anak yung pinalayas. Totoo ito, pinalayas niya talaga yung anak niya. Kasi sabi niya, ano siya yung nagkukos siya sa akin ng sin. Siya yung pinalayas, di ba? Pero dapat ang pinalayas mo doon, yung espiritu that causes the sin. Pero yun nga, ang pinalayas niya yung anak niya. To forsake evil is, iwalay ka talaga sa kanya. Di ba? Ano pa bang ibang term ng forsake sa Tagalog? Lubayan, ayun, napakagandang term. Lubayan mo na yan, kapatid. Mga bagay na nagbibigay sa'yo ng kasalanan, lubayan mo na yan. Tingnan mo ang katabi mo, may lulubayan ka ba? Ha? Okay? Okay. I believe na lubayan nyo na yan. Amen? So sabi, that's your old self, old habits. Diba? Naku, wag nyo naman lubayan si nanay, okay? Okay. So yun, mga kapatid, lubayan nyo ang masama. Tigilan nyo na yan. Young people, tigilan nyo na yan. Okay? At alam nyo kung ano yan. Okay? God gave us help so we can be totally free from evil. Binigyan din tayo ng Lord ng tulong eh. Kasi alam niya naman na hindi natin kaya. Sinong binigay niya? The death of Jesus Christ. Kaya nga we can enter into the Holy of Holies, di ba? And the Holy Spirit. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya, tao lang ako. Pag Kristiyano ka, tao kang may Espiritu ng Diyos. And the same Spirit that raised Jesus from the dead is in you. Paano mo sabihin hindi mo kaya? Hindi mo siya kaya dahil ayaw mo. Di ba? Kaya di pwede, tao lang po kasi yung pastora, nagkakasala po talaga ako. Totoo naman yon, we fail. Pero ang sabi ng 1 John 1:9, you have to repent, confess, and God is faithful to forgive us our sins. Pero kung yung sin na yan, ulit mong binabalikan, hindi na po yan pagkakamali. Yan po ay intentional sinning. And that is very dangerous. Yun ang dapat mong forsake. Amen? So ngayon, check nyo na yan sa isip nyo. Ano ba ipo-forsake ko? Kung meron. I pray na wala. Okay? Proverbs 8:13. All who fear the Lord will hate. Therefore, I hate pride, and arrogance, corruption, and perverse spirit. Tingnan nyo to. All who fear the Lord. Ano ang kinamumuhian ng mga taong may banal na takot sa Diyos? Ang kasamaan. Sabi niya, I hate evil. Therefore, okay. So, ibig sabihin, ito pala yung nagkukos ng kasamaan ko. Ano daw yon? Pride and arrogance. Kayabangan. Di ba? Ayaw ng Lord na mayabang, sabi niya nga, di ba? Ayaw niya ng mayabang. He gives grace to the humble. God resists the proud and gives grace to the humble, sabi ni James. Corruption, greediness. Yung akin, ako. Di ba, nag-corrupt na naman ito. Yumaman ito kasi corrupt ito. Di ba, parang inaangkin mo yung hindi sa'yo. Hindi lang po in terms of money. Kasi minsan naisip lang natin yung corruption dahil sa pera po. Just one form of corruption. Anything na gusto mo sa'yo lang is a form of corruption. Kapatid. Amen? And then sabi dito, perverse speech. Okay. Wala ka nga pride, humble ka nga, hindi ka nga corrupt, masakit ka naman magsalita. Masama naman yung lumalabas sa bibig mo. Saan siya nakalinya? I hate evil, sabi niya. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption, and perverse speech. Ibig sabihin, kahit yung pananalita mo, kapatid, ingatan mo yan. Okay? Amen? Kasi doon sa pagsasalita natin, nakukompromise tayo eh. Yung marami kang sinasabi,
na hindi na kailangan sabihin, nakakasakit ka na, nakakainsulto ka na, hindi mo alam, pero ikaw masayang-masaya ka pa. So we have to be very careful. Kasi ibig sabihin, may natitisod na sa'yo. Ingatan natin ito. Kaya nga, kailangan ang compromising talaga ang life natin. We have to check everything. The way we think, the way we speak, the way we live. It should reflect the Lord. Amen? Kaya nga, so paano ang gagawin namin? Galatians 5:16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Kasi sinful nature po yun, that's evil. The evil works, it's sinful nature natin to. Doon siya nagliline. Pero anong gagawin natin para makawala tayo dito? Sabi, let the Holy Spirit guide your lives. So ano ito? Surrendering. Kailangan natin isurrender ang buhay natin sa Holy Spirit. Amen. And let Him guide us. Kasi minsan ang hirap naman mag-surrender. Kasi ang daming requirements, kailangan maging holy. Hindi na po ako, may narinig po ako, isang Kristiyano siya. Sabi niya, ang buhay ng Kristiyano to Parang sabi niya, ang buhay ng Kristiyano hindi masaya. Bakit? Kasi hindi ka na pwedeng uminom. Hallelujah. Kapatid, deceive ka. Diba? Sabi ng salita, be drunk with the Spirit, not with wine. Malasing ka sa Espiritu, huwag salak. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Pero iba yung, iba yung receive niya. Na ang kaligayahan lang, nakabase dito sa ligaya ng katawan mo. Diba? Amen. So let the Holy Spirit guide you that you will not gratify. Sabi nga, hindi mo pagbibigyan yung sinful nature mo. Amen? Parang ayaw nyo na ako pakinggan. Love nyo pa ba ako? Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, this is the Lord talaga speaking to you. This preparation of the word, ay binigay talaga ito sa akin ng hindi ako prepared. Parang gano'n, no? It's the Holy Spirit who gives this message. At hindi lang sa inyo, kundi para sa akin. God is teaching us. God is teaching us. You know why? Because the fear of the Lord will secure our lives. Pero bago tayo mapunta doon sa security, kailangan malaman natin kung ano ang dapat na ginagawa natin bilang Kristiyano. Unang-una, kailangan natin magbigay ng reverence sa Diyos. Sa salita niya, sa pagsamba sa Kanya, nandoon yung pagrespeto, pag-honor natin sa Kanya. Pangalawa, ang buhay natin, huwag natin ikompromiso. Na ang kasalanan na yung nagro-rule sa'yo, hindi ka aware, nagagamit ka na ng kalaban. Diba? So, at pag itong mga bagay na to nagawa natin, pupunta tayo sa third points. This time, sabi nga, the fear of the Lord is unshakable life. Magiging matatag ang buhay natin. Bakit? Kasi magiging secure tayo sa presensya ng Lord. Okay? Proverbs 19:23, fear of the Lord, basahin natin, leads to life, bringing security, protection from harm. Ang ganda ng pangako, di ba? Ang banal na pagkatakot sa Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng seguridad, mag-iingat sa atin, at maglalayo sa atin sa kapahamakan. Yun ang pinagpipray natin araw-araw sa buhay natin. Sa pamilya natin, Lord, bless my children, bless my family, ilayo sila sa kapahamakan. Di ba? Kasi yun ang desire natin. And that is God's promise sa mga taong may banal na takot sa Kanya. Ano? Pag-iingat. Ano pa? Ilayo sa kapahamakan at isang buhay. Buhay. Okay? Proverbs 14:26, those who fear the Lord are secure. He will be a refuge for their children. Hindi lang tayo, pati magiging anak natin. Those who fear the Lord. Kasi pag ang magulang may banal na takot sa Diyos at naturuan ng anak na magkaroon din ng banal na takot sa Diyos, sabi nga, He will be a refuge even for their children. Refuge. Alam niyo yung refuge? Taguan.
Okay? Kung marami kang problema, meron kang tatakbuhan. Psalms 34 verse 9, Fear the Lord, you, His godly people, for those who fear Him, they will... Hallelujah! Ano daw? Those who fear Him will have all they need. Tama. Amen. Lahat ng may banal na takot sa Diyos, lahat ng pangangailangan nyo ay ibibigay niya. Bakit mangyayari ito? Sapagkat po kung may banal na takot tayo sa Diyos, nakikisa tayo sa Kanyang puso. Hindi ka malayo. Alam mo ang kalooban niya, you are aligned to the will of God. And when you are aligned to the will of God, the will of God is to bless you. Walang pwedeng pumigil sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang buhay mo ay nakatuon at naka-align sa Kanya. Alam niyo lang ba, yung pag dislocated, disalign, di ba? Masakit yun eh. At saka hindi nagpo-flow ang blood. Pero pag naka-align lahat, maganda ang flow ng blood. Maganda ang flow ng blessing. Yun po ang ginagawa ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ina-align niya tayo sa kalooban ng Panginoon. At once you are aligned to the will of God, to the heart of God, ang blessing, walang pwedeng pumigil niyan. What do you need? You need healing? God can heal you. You need restoration? God can restore you. Anong kailangan mo? Sabi, di ba? Those who fear Him will have all they need. Anong kailangan mo? Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Sapagkat gusto ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo ay maibigay niya. At lumakad tayo na may pagtatagumpay. Amen? Kasi alam mo, minsan, Lord, ano naman ako eh, church naman ako ng church. Pero bakit parang hindi mo sinasagot ang prayer ko? May mga question tayong ganon. Naiinip tayo, pero hindi mo alam, dumadaan ka sa proseso. Because God is still teaching you, God is still molding you. Pero pag nakita po natin ang kabanalan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at nagpasakop tayo dito, doon po nagkakaroon ng katuparan na madali natin nakikita ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi the presence of God is an awesome presence. Napakaano nito eh, nakapagbanal nito. And when you place your life solely in the hands of God, pag yung totally na isurrender mo na lahat ng buhay mo, sabi nga, God can preserve you. God, may 3 piece ako eh. Dito. Okay? God can preserve, God can protect, and God can prosper you. Okay. So, may ang 3 piece. Pwede nyo isulat ito, mga life group leader. Okay? God preserves, God protect, and God prosper. Alam niyo po ba, yan ang bunga ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya tayong i-preserve ng Lord sa calamity, sa sarili mo. And God can protect you sa harm ng iba. God can protect you. Naalala ko po sa Bicol, di ba, typhoon belt kami doon? Walang ginawa doon. Pag nagbagyo doon, sasabayan pa ng laban ng Mayon, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Pero we experience the protection of the Lord. Na kahit ganon, kaya nga kami nandito pa. Because God has protected us and God can prosper you. Alam niyo, yung prosperity ito, hindi lang po ito pera. Relationship, work, favor, that's prosperity. Your ministry, God is prospering it. So we need the divine fear of the Lord. And the divine fear of the Lord is reverence to God Himself. Amen? Amen. So this morning, mga kapatid, tingnan po natin, Lord, ako kasi I was checked by the Lord. God, ganito ba ako in your presence? Hindi ko ba binibigay sa iyo ang 100% ko? Saan po ako may kulang, Panginoon? Patawarin mo ako. Alam niyo po,
we have that kind of heart right now na alam yung may naging kulang sa inyo, sa presensya ng Diyos, nagkulang tayo, mga kapatid. We can come before the Lord this morning.